Hello everyone, it's me again, Burntam, JWTV. For today's vlog, hindi muna tayo mag-DIY. Meron tayong share na konting motivation sa mga katulad natin, small content creator. So shoutout natin lahat ng mga small content creator dyan, mapa-YouTube man yan, at saka Facebook page. Ayan. So share ko lang po yung kwento ng buhay natin, maiksi lang. So nag-start tayo na mag-vlog sa YouTube channel sa noong 2021, yun, pandemic time. So alam nyo na, pandemic time, lahat ng mga tao, halos lahat ng tao during that time nasa bahay, hindi makalabas, siyempre lockdown, diba? So naisipan ko na magkaroon ng YouTube channel dahil mahilig tayo mag-DIY, creative tayo. So isa yung sa mga panimula natin, during that time nag-isip tayo kung ano yung gagawin natin, ipa-vlog or ito-content, DIY o kung ano-ano pa. Siyempre marami tayong napapanood. Ayan, mga small content creator din. So yun ang nakapagbigay ng idea sa atin kasi wala tayong magawa. At yun na rin yung way na makatulong sa mga tropa natin dahil ang unang vlog content natin ay tungkol sa pag-troubleshoot o basic tutorial ng troubleshooting sa Pajero natin. Yan. May dalawa tayong Pajero which is 45.6 at 4M40. So meron tayong ginagawa pa electrical, mga basic troubleshooting, mga ganun. Napakahirap yung requirements ni YouTube. So kailangan mo ng 1,000 subscribers during that time at 4,000 watch hours. So almost 2 years kung nakuha o na-attain yung requirements ni YouTube. So ngayon, meron na rin po tayo almost 2,000 subscribers at patuloy na rin pa rin po na nangangarap. Until last year po ba na-start yung Facebook page naman tayo. So nag-open tayo ng Facebook page natin para na sa ganun mas maraming maka-reach out ng YouTube channel natin. Kasi as a way yun na parang ipo-cross-posting ko lang yung mga pinupost ka sa YouTube until such time na doon na rin ako gumagawa sa Facebook page natin. Sa Reels, nag-start tayo sa Reels. Tapos siyempre nakakainganyo yung mga napapanood natin sa Reels. Hanggang long video na ako, long form video. So yun, nag-start na rin ako doon na mag-DIY vlog sa natin. Toyota Altis natin, sasakyan ulit hanggang sa Mio Soul natin at Mio Amore, tapos KRY, yung last project natin si KRY, si 30, napaka-spoil, di ba? So yun, mahilig kasi tayo mga ka-DIY sa pagbubutingting, pagkakalikot ng mga sasakyan, mapa 4 wheels man yan or 2 wheels. Ayan, mostly nag-start tayo na magkaroon ng 2 wheels. Siyempre, struggle natin ng mga kabataan tayo. Gusto talaga natin na isa sa mga gusto ko na magkaroon ng 2 wheels. Yun, way back then, isa tayo sa mga motorcycle. So meron tayo, nag-start tayo actually, FYI, nag-start tayo sa China bikes. Mga Lifan, mga ganun, mga Motorstar, hanggang sa nagkaroon tayo ng Honda Wave 100 Alpha, Honda Wave 125S Thailand version, tapos nagkaroon din tayo ng Honda Wave 125 na modelo, hanggang sa nagkaroon na rin tayo ng mga big bikes, ng mga beginner bikes 200 to 300cc. Tapos ano pa ba yung mga motor natin? Tiger from Karma, yun, 135. Ano pa ba? Mga Yamaha Mio naman, mga scooter na humaling tayo sa mga scooter, Yamaha Mio Sporty, Amore, Soul, mga ganyan, hanggang sa nakikipag-show tayo, di ba? Motor show. Ayun, tapos nagkaroon din tayo ng mga kotse natin. Mga unang kotse natin ay mga nag-start tayo sa Toyota, Mitsubishi Lancer, hanggang nagkaroon tayo ng Civic. So pag may Honda Civic ka daw, fuckboy ka daw. Yun. So yun, nagkaroon din tayo, nangarap din tayo na magkaroon ng Honda. So, nagkaroon tayo ng Honda Civic na EF4. So yan, limited edition yan, hanggang nagkaroon din tayo ng EG, ESI, halos puro ESI, nakatatlong ESI tayo. Minodify din natin yun, kinustomize natin at nag-car din tayo. Hanggang sa nabusan tayo ng budget. Siyempre, masyadong maksaya pagka nagkaroon ka ng Honda Civic, maporma talaga yan. Bitik, kikin yo, sabi nga nila, di ba? Pag nag-kick na yung bitik, ayun na. Hanggang sa nawili din tayo, hanggang sa nagkaroon din tayo, nangarap din tayo na magkaroon ng 4-wheel drive naman. So yan, kasi tayo na akyatin o ikutin yung mga bundok, yung mga hindi na pupuntahan ng ibang tao, trail, river crossing, mga ganon.
So hanggang sa nagkaroon tayo, naisip ko na magkaroon ng isa din sa mga pangarap natin, Pajero. Yun, kasi 4-wheel drive yan. Bata pa ako, tinitignan ko yung mga naka-Pajero. Someday, magkakaroon din ako ng ganyan. Yun, kasi ano yan, nagkaroon ako ng 1994 model Mitsubishi Pajero 4x4 automatic version. Tayo ng Starix hanggang sa yung Starix. I-swap natin ulit, na-swap natin sa Pajero pa rin Starix. Bago pala Pajero, nag-Starix muna tayo. Kasi gusto ko rin yun, isa din sa pangarap ng maluwag at malamig ang aircon hanggang sa na-swap natin sa 45.6. Hanggang yung Honda Civic natin na ASI, na-swap din natin dito. So wala na akong Honda. Tinanggal ko na sa isip ko yung mga Honda, yung mga project car natin, yung mga project parts natin na ilalagay sa Honda, binabenta na natin. Puro Pajero naman. Until lately, isipan ko na ang Pajero ko, yung 45.6 na swap ko rin sa Toyota Altis naman. So shoutout natin yung kaswap natin, Clifford Oferanya, ayan, ng Kliaman, ayan, dun yung shop niya, mekaniko din yung pinsan natin. Kasi pangarap din niya na magkaroon ng 45.6 na Pajero, so binigay natin. Pangarap ko rin magkaroon ng Toyota Altis kasi napaka-comfort ng Toyota Altis. So, yung model ng Altis natin is 2001 Toyota Altis 1.8G, top of the line version po yon, automatic. Yun, patuloy lang tayo mangarap mga ka-DIY, patuloy lang tayo umasa. Okay, dumating na naman isang member ng family natin. Isa din sa mga pangarap ko to noon, pero siyempre sa tangkad natin, parang matangkad, no? Late natin, nasa 5'5 lang po tayo. Nangarap din po talaga ako na magkaroon ng dirt bike, enduro, yung mga kasagsagan ng mga DT125 Yamaha. So pinangarap din natin yon. Imagine mo, sa edad kong ito, ngayon lang ako nagkaroon ng enduro. Isa sa mga pangarap ko na pagkaroon ng dirt bike. So pumasok sa eksena si 3D. Ayan. So shoutout natin yung unang may-ari, Kevin Lumahan from San Quintin. Ayan. We have the KRY 200cc from Sir Kevin. So yung Mio natin, Amore, sinwap din natin. Hindi natin binili yung enduro natin, sinwap natin. So kasama natin sa mga project kung saan napapanood ninyo, si 30, yung KRY 200cc natin. Kasama natin sa mga vlogs yan, lately, mga Pajero natin, Altis, tapos yung mga Yamaha Mio Sol, ginagamit natin sa mga travel vlog natin, sa mga DIY. Laking tulong ang ni 30 sa atin na nagpadami ng followers natin sa Facebook at saka sa YouTube channel natin, nagpadami siya ng YouTube subscribers. Imagine mo, ang unang nagpadami sa atin ng subscribers itong Pajero natin, sumunod yung Altis, yung mga Yamaha Mio scooter natin, tapos si 30, napakadami lately talaga. Si KRY sa may Mindanao, shoutout natin KRY Nation, ayan, Mindanao chapter. Tapos Rusi, KRY 150 and 200, yung founder and admin natin, shoutout natin Boss Lodi Maverick Dirt Bike Shop dyan sa may Cagayan de Oro. Ayan. Dumating uli yung time na nag-isip ako na mahilig ko kasi tayo mag-travel long ride, mapa-highway man yan or off-road. So naisip ko, si 3D medyo may kabigatan pag lagi mo siyang ginagamit sa long ride. Diba? Napansin nyo naman sa mga vlogs natin, kasama natin lagi si 30, pero pagdating mo kasi, ang disadvantage niya, medyo may kabigatan siya. Siyempre, yung dirt bike, ginawa nating motor setup. Yun, supermoto. Pero may kabigatan pa rin siya. Until then, naisip ko na, ano kaya kung ipagpatuloy ko yung dati kong pangarap, o isa sa mga pangarap ko, na yaman lang din na mahilig ako na mag-on-road or off-road, diba, sa mga rough road. Tulad din yan ng kwento ng buhay natin. Yung struggle natin, mapa-on-road or off-road man yan, patuloy pa rin tayo nangangarap. At hanggang ngayon, umaasa pa rin ako. Lagi kasi itong nakikita ko sa Facebook, sa YouTube, pag nanonood ako ng YouTube, sa Facebook, sa mga tropa natin, nakikita ko na rin ito. Ako nga yung isa sa nag-inganyo, kaya shoutout natin, na isa rin sa nagkaroon nito, Sir Dennis Lamsen. Ayan. Shoutout sa lahat ng mga nangarap na nagkaroon ng ganito. May kamahalan to, pricey po talaga siya kasi isa siya sa mga Big 4 ng Japan, which is, ang Big 4 ng Japan is Yamaha, Honda, Suzuki at Kawasaki. So mahirap magkaroon ng ganito, lalo na pag struggle ka sa financial mo stability. Siyempre mahina ang kita or
ulit ang sahod mo. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Kaya sa mga small content creator na katulad ko, patuloy kayong umasa, patuloy kayong mangarap, focus lang sa ginagawa ninyo. Yung income, ano yan, darating yan. Basta make quality videos, kahit maiksi yan, mahaba man yan, kahit na yung ginagamit mong phone mo or action camera mo, pipitsugin lang, ang gandahan mo, yung content mo. Yung quality ng editing mo, content mo, at yung mga ginagawa. Okay? So, papakita ko na sa inyo, flex ko lang po. Meet my new Honda ADV 150. Kulay black. Diba? So, yan yun. Yan share ko sa inyo. Tagal. Tumating sa atin. Katulad ng buhay ko, mapa on-road or off-road, rough road man yan, river cruising man yan, anong bundok, tatawinin mo, pwede si ADV. Naka EVS na po yan, dual sport style, pwede sa on-road, off-road. Ang ganda ng height niya, clearance, ground clearance niya. Pwede siya sa mga lubak. Yan. Water cooled na rin po yan. At ang pinagyayabang ng Honda ADV, naka Showa shocks. Ayan. Comfort ang bumping niya o bounce niya. Yung preload niya maganda. Yan. Tapos nilagyan na rin natin yan. Ready for long ride yan. May takpak po tayo. At ang maganda nito, hindi mo na kailangan ng susi. Kilis na po ito. Kita natin. Ikutin mo lang to. Kilis na po. Kilis version na po ito mga pag-iway. LCD funnel niya. Nakalagay na rin dyan yung kilometer per hour mo. Ayan. Tapos kung yan, voltmeter, meron na rin po siya. Tapos pag pinindot mo to, meron din po siyang air temperature. So nasa 27 degrees Celsius po tayo ngayon. Yan po yung lamig ng environment natin. Tapos yung consumption ng ano niya, fuel. So nagre-range siya ng 34 to 40 per kilometer per liter. Yan, meron na rin siyang trip meter. Andyan yung speed niya. So yung day niya, nandyan na rin. Tapos yung oras niya. So yan ang maganda dito. Okay? Tapos yan, nakalagay, naka-ABS na rin po ito. Tapos dito yung gas tank niya. Ang kagandahan pa rin isa dito mga ka-DIY, kaya natin napusuhan to. Naked handlebar. Pag naked handlebar po, ang motor mo, malamang pang-adventure yan. Gaya ng buhay mo, makulay, ma-adventure ka, kailangan mo ng EDV sa buhay mo. Siyempre. At napaka-wide ng side mirror natin. Ayan. Tapos, meron na rin siya. Ayan. MDL. Ito mo dito sa pinagsamang low at saka high. Yellow and white yan. Atom po yan na brand. So pag bibili nyo ito ngayon, iwan ko lang, dati nasa 7,000 yan. Tapos naka-ano na po siya, automatic or naka-automatic headlight on na po siya. Yan po kasi ang required ng European standard. Pagka hindi mo ng makina, dapat nakailaw na yung headlight mo. Para mas visible ka sa mga kapwa motorista mo sa daan. Okay? Yan. Hindi mo na kailangan bumaba para mag-gas tank ka. Pinutin mo lang to, lagay mo lang sa seat. Pinutin mo lang to, paangat na po yan. So, nandito na siya. Okay, parang sasakyan. Tapos, pagka pinindot ko rin yung sa may seat, angat na rin to. At ang kagandahan dito, ang luwag ng load capacity nito. Kaya mo maglagay dito na nasa 10 kg kasa yung half face helmet dito. Okay? So, napakaluwag. Yung ibang ginagawa nila, tinagtakpan nila yung butas, tapos nalagyan nila ng yellow, may red doors na malamig ka na. Kung malengke, pwede, hindi ka na din na kailangan magpapak. Diba? Sa kagandahan dito, safety po ito mga kaliway. Sarado natin. Yan. I-alarm natin. May alarm siya. Ito yung remote niya. Pagka pinindot mo to, nagbi-blink yan, ano, yung red. Yan. Ibig sabihin, naka-engage na po yung alarm system niya. Yun, whatsoever, pag pinark mo siya sa mall, o saan mo siya pinark, naka-engage na yan, naka-activate na yan. Pag may gumalaw dyan, mag-alarm yan. To call your attention na may nagnanakaw or gumagalaw ng motor mo. Mawawala yan, couple of seconds or minutes. Hazard din yan. Isa pa sa kagandahan na feature nito, meron po siyang hazard. Kita ko po sa inyo.
Hindi mo na kailangan mag-modify o mag-ano pa ng switch. Ito yung hazard niya. Nag-hazard na po yan. Pag pindutin mo to, automatic yung hazard niya. Diba? For emergency purpose, nang mamatali ka, or may convoy ka, kasama mo yung tropa, pag-ride kaya, pwede mo yung hazard yan. Pag tatanggalin mo, pindutin mo na ng ganyan. At isa pa dito, pakita ko sa inyo, mga kadiway. Ito, pindutin mo tong idling stop na to. Pag nasa traffic ka, mamamatay yan. Try natin na ilagay sa idling stop. Ayan. At masisense na yan pagka hindi umaandar o umuusad yung motor mo, masisense na, papatay niya yung makina. Tapos, pag ginalaw mo yung accelerator, ginanya mo, mabubuhay siya. Ito pa ang isa sa mga features na mga ka-DIY. Open mo to. Meron po siyang, yan, power outlet dito na 12 watts. Mag-charge ka ng cellphone mo dito. Pwede. Yan o. O, diba? At hindi pa siya nababasa kasi may takip siya. Pwede mo rin ilagay yung mga cellphone mo dito. At ang isa pa dito mga ka-DIY, pwede mo siyang lagyan ng mga ganito. Kasi naka-naked handlebar siya. Ang cellphone mo dito, pag navigate ka, diba? One thing more pala, meron din siyang adjustable na windshield. Ito. Para na kung saan, ang purpose nito, para ma-deflate niya yung wind na pumupunta sa'yo. So, meron siyang aerodynamics. Diba? Pwede mo siyang ibaba, pwede mo siyang itaas. Dito lang po yung pinipindot niya. May mechanism po yung ano. At ang isa pa sa nagustuhan ko dito, para hindi naman kawawa yung back ride mo, napakalaki na, napakataba ng ano niya, footrest niya para sa back ride niya. Okay? Meron na rin siyang kasamang balancer na kung saan pwede mong magamit as a slider pag matumba ka. Huwag naman sana. Safe na. Yan, isa pa sa nagustuhan natin, meron siyang ESP, Enhanced Smart Power. Ganda ng transmission niya, CVT, powered by Honda. Front disc brake at saka rear disc brake na po yan. Wala na pong dump brake dito kaya stop agad, kagat-agad. So kung gusto nyo to, meron siyang 150 na katulad nito. Meron din pong 160, bagong labas ngayon. At merong pinaka-latest na labas, yung 350. Meron na po siyang 350. Okay? At meron na rin po siyang 750. Yun. So, nag-start tayo muna sa 150 kasi yun lang po ang kaya ng budget. Kaya yun sa mga katulad ko na small content creator, patuloy lang po kayong mangarap, umasa sa sarili ninyo, magtiwala kayo sa sarili ninyo. Of course, siyempre, unang-una sa Panginoon. Yan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Tuloy nyo lang, kahit na marami nang baba sa inyo, tuloy nyo lang yung ginagawa nyo. Kung saan kayo masaya, kung yun yung passion ninyo, tuloy nyo lang. It will pay you. Ready na tayo dahil i-review pa natin to sa long ride, sa on-road, at saka sa off-road. Akyat tayo ng bundok ngayon, dyan sa may Kabya Kental na. Ayan, sa may Dwag. So yan yung riding jacket natin. Tutuloy natin yung reviews doon kung paano yung comfort niya, stability niya, yung handling niya, mga ganon. Sa pa sa nagustuhan kong features nito mga ka-DIY, mari naka-andar siya dito. Yan, naka-andar siya. Pagka baba mo to, mamatay yan sa ista niya. Ang disadvantage lang nito na nakita ko, wala naman talaga, pero disadvantage sa'yo, hindi sa kanya. Pagka, hindi ka dito. Ito. Akala mo, namatay na. Diba? Namatay naman ang makina. Pero nakasindi pa yan. So, ingat po kayo pagka sa mga merong EDV na katulad kong baguhan, make sure na papatay nyo talaga siya. Dito. Dapat ito, nandito talaga siya. Para hindi kayo malobat. Hindi kayo mabusan ng baterya. Kasi pag nalobat to, wala po itong kickstart. Okay? Kasi beginner na to ng mga maxi scoot. Pag sinabing maxi scooter, ito na yung mga baby na maxi scoot. Paumpisa na to parang big bike na maliit na. Okay? So, nandito po kasi yung battery niya. Yan. Then, pagka naano mo to, nalobat mo, hindi mo talaga ito mabubuksan kasi kailangan mong may power. Pero don't panic because it's organic. Meron naman po siyang kasamang susi na nilalagay dito, yung magnetic. Pwede mo siyang buksan ulit para mabuksan mo ito. Pala, gamit din natin, Geely helmet. Ayan. Okay, subscribe na rin po pala mga ka-DIY. Commercial muna tayo. Burntam HPT TV or Burntam DIY TV. So update ko na lang po kayo ulit mamaya at mag-ride muna tayo. See you.
Yan, pagas muna tayo dito sa sentro. Pag ano, babalik ako dito ha. Ano ka na ba? Yan, dito na tayo ng Tarlac. Ang Clemente. Tayo, right turn. Yan. Yan yung bundok na akyatin natin. Yan yung kadaanan natin, no? Ito yung tinatawag nilang Kapya-Kental na Wag. Ito yun. Ang bundok ng boundary ng mga Taram, Pangasinan at ng San Clemente, Tarlac. Lamig dyan. Malapit na tayo sa paano ng bundok. Maganda pumunta rito pag gusto nyo ng paano yung foggy. Early in the morning, mga 5 or 6. Yan, barangay Maasin na tayo. Sa mga gusto umakyat dito na mahilig sa mga surfboard, mga UV, kayang-kaya nyo itong surfboard dito, may kunting apil. Umakyat. Barangay Maasin. Siguro makalat sila dito. Yan o. Yan, kapit na po. Puro pakit na to. Dito ganda, simentado pa to, pero doon rough road na, ginagawa pa nito. Ingat kayo pag mga respetuhin nyo yung mga signage na ganyan. Pag sinabing mag-ingat, mag-ingat kasi yan o, madulas. Pagbuhangin ko kasi dito, pakita mo. Kayo magpipreno dito. So dito tayo registration area. Magbayad tayo ng environmental fee. Yus. Sa atin lahat ng mga tropa natin na kuya. Meron na rin silang ano pala dito, chapter. Yeah. Kaya muna tayo, mababayad muna tayo ng environmental fee. Yeah.
Yan, may bagong ano tayo, explore tayo na place dyan sa ano. Anong pangalan ng ano? Yung bagong ano dyan? Pasyalan po. Pasyalan. Altitude po. Altitude yun. Dating Horeb po. Dating Horeb. Pasa. Altitude 2,000. Sir pala, shoutout natin. Yung pangalan po. Higit na higit. Yan. Diyan po yung nakalagay po yung ano sa ano, Burnham DIY TV. Ito pa. Tira. Ingat po. Okay po. Burnham DIY TV. Yes. So ayan, naka 1.5 hour na tayo mula San Carlos City. So, thank you. Ayan, paket na tayo. Tapos na natin nagbayad. Bayad tayo ng 20 pesos for environmental fee. So, nag-maintain dito. From here, another 30 minutes. Ingat lang po tayo pag dito na tayong dadaan kasi madulas na part. Under construction pa. May hangganan lang itong cemented na ito. Sharp curve dito, ingat kayo ha. Mga hindi pa sanay sa mga zigzag. Tingin nga. Sa mga 4 wheels, kaya to. Tapos, any kind of bikes. Big bike, scooter, underbowl, kaya to. Kahit tricycle. Sa driving na lang yan. Ayun, paakyat. Ito yung takbo natin. Dahan-dahan lang. Sa 30, 40, ganyan. Uphill na to eh. Yan na. Ito na. Yun. Ito na yung rough road. Ito yung home ground ni ADB. Yan. Kaya natin nagustuhan si ADB kasi pwede siya sa on-road, pwede rin siya sa mga off-road na katulad nito, mga rough road. Yan. Yung mga gawin na yan, mga piyak-piyak. Ingat kayo dyan. Under construction pa to. Okay yung ginawa nila dito sa bundok kung nilagyan nila ng parang screen, no? Para pagka mag-landslide hindi mahuhulog yung mga malalaking bato. Parang ganyan din ang gawin nila sa Maliko. Yan, dito iwasan nyo na masyado mabilis tapos bigla kayo magpipreno sa harap. Mag-i-slide po talaga kayo. Yan, puro ano na to, makipot na yung daan dito. Isang sasakyan lang ang pwedeng kumasya, motor. Magbigayan na lang tayo dito, wag masyado mabilis, baka mahulog kayo sa bangin. Itong kanan na to, bangin na yan, no? So, ayan naman. Ingat lang talaga. Kasi yung mga bato dito, matutulis. Matalim. May mga part na mahirapan kayo, lalayan nyo lang sa accelerator para hindi kayo mag-slide. Ito na yung simento na naman. Yung takbo ni ATV. Okay, nakabangon. May falls dito. Tingmangguyong Falls, San Clemente. Yan, yan. Daming falls. Tatlo yata yung falls dito. Ibig yun.
Mga mahilig mag-trail, mga naka-adventure bike, iyatin nyo to. On-road, off-road, magandang combination. Nakakasa yung skills mo. Sa mga naka dyan, low profile tire, hindi pwede rito. Baka mapasagan kayo ng mags o mabengkong yung rim ninyo. Kay ADB, walang problema sa kanya. Kayang-kaya niya to. Ito yung mga gusto niya. Lumalamig na yung klima. Ibig sabihin niyan, malapit na tayo sa tuktok. Yan, malapit na tayo. Simentado uli yan. Diretsong simento na yan. Hindi na yan scam. Meron din pa ng strawberry dito. Dito na tayo sa may Duog Kapya Kental na. Ito po yung daan. So yan po yung pupuntahan natin ng mga lugar. Dito pagka maulan, medyo madulas ang daan dito. Itong pababa na part na to, magdahan-dahan kayo dito. So ang magandang pagpunta dito ganito mga summer. Ito ano sir? Dito sa Kapya Kental na sa may Duog. Dami na rin bisita oh. Hanggang muna tayo, hanggang ng konti. Yo, what's up? Nandito na tayo sa may Kapya Kental na. Yan, Duog. Yung background natin kung saan dito nagpipicture yung mga pumupunta rito. Yan, I'm with my someone. Sponsor natin. Tara. Ginamit natin ADB oh. Kasi Manong. Tuwa muna tayo. Maya. So ito yung entrance. Yan. Ganda ng place. Yun. Tara. Yo, what's up? We're here at Duog Kapya Kental na. Gotta see this amazing place. Yan. Ganda oh, panoramic, di ba? Yun. Tapos dito. Order ka na. Maganda yung coffee nila dito, natikman ko na. Yan yung magagaling yung mga barista. Hey sir. Hi po.
luwag ng place, oh. Lamig. Tapos, beauty. Panoramic. Oo. Speaker mo yung nagsara. So yan, dito tayo sa may, ang tawag dito, yan, I Love Duwag, kung saan dito nagpapapicture kung pababa na kayo, galing sa may taas, sa may Kapyaking Talna. Yan, pababa na ho tayo mga ka-DIY. Gamit natin si ADB, so far wala namang problema. Ayan, matipid pa. Okay, tara. Baba na tayo mula dito sa may Kapyaking Talna. May strawberry farm pa, oh. Pakita mo. Strawberry. Rough road na naman, as usual. Kung dinaanan natin kanina, doon din tayo lalabas. Yun. So ito yung way na kung saan dito yung papunta ng falls, Landing Falls. Yan, andito rin yung river. So mga ano lang to, 15 minutes. Ito yung papunta ng falls, yan, pakyat. Yan. Tapos dito yung sa river. Puro sa river lang tayo. Dito tayo. River Park. Yan, so nandito tayo sa may Kanding Falls. Ito yung river nila. Tapos may hanging bridge. Yan. So hanggang saan yung ano nyo, boss? Pwedeng ano dito, pwedeng magbaon, di ba? Tapos doon yung picnic group. Yan yung Mall area. po kumain dito sir, sa tabi ng ilaw. Oo, doon lang. Para ma-maintain natin yung kalinisan. Magkano yung cottage niyo, boss, dito? 300 po sir. Anong pangalan niya na, boss? GR po. Yun, shoutout natin si Boss DR. Ganda dito, tahimik lang. Yung pulse, doon yung daan, no? Doon po sir. O mga 15 to 30 minutes po lalakarin. medyo malayo din pala. Kung dapat umaga, no? Saka hanggang alas 5 lang dito, bawal na magpagabi para safe po yung mga turista. Tama. Sa hapon po sir, alas 4 po yung sarado po. Oo, tama. Para ma-maintain natin yung safety ng bawat isa. Tama. Uwi na tayo ng Pangasinan, mga boss, sa DIY. Yan, lapit na tayo sa atin. Full speed. Pagod, grabe. Kamusta biyahe, sir? Yun, nakakapagod, grabe. But so far, so good. Nag-enjoy naman tayo. Yun ang pinaka-importante. Stress reliever natin kasi ang paglulong ride o pag-ride. Gamit ang motorcycle natin. Ayan. Kasama natin ang EDV natin na 150. Ang ganda. Very, masasabi ko sa overall experience natin dito. Napakaswabe ng handling niya. At the same time, on-road, off-road, uphill, downhill. Wala kang masabi. Ang ganda ng
braking ano niya, system niya. Hindi siya nadudulas. Kahit na matatalib or matutulis yung mga bato doon sa may Kapyaken Talna, sa may road, sa Tarlac. Ayan, mula dito sa San Carlos City, Pangasinan, to Tarlac, San Clemente, sa Kapyaken Talna, almost 2 hours papunta doon, pabalik, almost 2 hours din. So, pag mabilis ka naman, pag wala masyadong traffic, 3 hours, pero pagka chill ride lang, 4 hours, back and forth na yun. Yan mo, masyado balikabok. Sige, under construction pa kasi yung mga ano doon, mga daan. Slippery talaga siya, pero okay naman. Ang ganda, wala kang masabi sa overall performance niya sa 10. I-rate ko siya ng 9. Okay siya. At saka ang tipid. So, napakatipid niya. Ang ganda overall. Kaya tayo ko sa mga katulad kong small content creators, hindi ako nagkakamali sa pangarap ko. Yan. Ano lang kayo, pagpatuloy nyo lang yung pangarap nyo. Huwag kayo muna ng pag-asa kahit na nung sabihin nila sa nagsisimula talaga na mag-vlog or mag-content creator, maging content creator, talagang struggle yan. Ano lang, tiwala lang sa sarili, tapos syempre, una sa taas, tiwala lang. Motivate mo na yung sarili mo, piliin mo yung mga kaibigan mo na kung saan, sino yung makakatulong sa'yo. Sino yung mag-a-advise, sino yung magsasabi kung ano yung tama o mali mo. Okay? Hindi yung mga sugar mouth ng mga tao. Patuloy lang kayo mangarap, hanggang ngayon, nangangarap pa rin ako. Sabihin ko na po sa inyo ang totoo. Shoutout muna natin, Mark Alan D. Guzman, Algix. Siya po talaga yung may-ari dito. Shoutout sa iyo, boss. Ingat ka dyan sa Japan. Maraming salamat sa pagpapahiram ng baby ATV ko. Ito talagang isa sa mga choice ko, pangarap ko. Kaya hanggang ngayon, nangangarap pa rin ako na magkaroon ng ganito. Shoutout natin, Analyst Vlog. Yan, subscribe na sa YouTube channel niya at Facebook page niya. Pakipollow. Yan siya yung maghuhugas dito. Overall experience natin sa bundok, gamit to for 2 hours or 4 hours. Back and forth, superb condition. Ang galing, ang ganda ng hunting. Ang bilis, hindi ka maiiwan sa highway. Napakabilis ng arangkada niya, pati rekta niya. Pero hindi tayo binitin. Safe na safe tayo, inuwi, pabalik. Papunta at pabalik. Ayan. Ulitin ko ulit, maraming salamat Mark Alan D. Guzman, Altix, sa pagpapahiram kay BBADB. Dedicaluhan natin ito ng premium purpose. Maraming sana nagustuhan nyo ng video. Para sa mga nagbabalak na kumuha ng ADB, thumbs up tayo. Oh, stay ka lang, baka makalimutan natin. Shoutout natin yung major sponsor natin sa lahat ng mga natin ilalagay natin sa mga motor kotse natin. Happy 20th wedding anniversary, Madam Sherilyn Tamundong. Salud. Sana patuloy ka pa magtiwala gaya ko. At ibibilang mo ng ADB. Okay? Sana tumagal pa yung pag-sponsor mo. Ito yung mga binablog ko, mga kanina yan. Lady, Neo, saka si Altis. Saka Pajero. Shoutout natin. Text muna natin. PT Motor Parts in Car Wash. Maraming salamat. Ito, God be the glory. Burntam. Signing off.